Yo, what's up mga kasquat? Calgary Bacal Boys po ulit. So, last week po, nag-discuss tayo ng something about depression. Ayun. So, nakakagulat po. Napakarami po nag-message. Di lang private message. Marami po private message. Meron din po dun sa page natin na nagsasabi talaga na depression exists. Sa Pilipinas, medyo hindi pa tayo ganun ka-vocal about uh, depression or mental illness. Pero yun nga, kailangan natin spread na yung awareness na meron talagang problema uh, when it comes to our mental health. So yun, bakit sila nagko-message sa akin? Ano yung dahilan para bakit sila nagkaroon ng depression, anxiety, panic attack? Meron doon because of COVID, di ba? Yung uncertainty, hindi nila alam kung anong mangyayari. Hindi nila alam what kung anong future. Tapos meron about postpartum after giving birth. Meron about, syempre, yung most common yung kahirapan sa Pilipinas. Tapos meron din panic attack, yung fear of death, fear of neglect, fear of failure. Yun, meron doon na talaga nagpapawi sila, nateten sila yung parang feeling nila may himatay sila. Meron din, surprisingly, yung marital problem. They ask for my advice. Di po ako expert, pero yun, hinihinga nila ako ng tulong kung anong dapat kong gawin. Meron din merong sleep disorder. Hindi na niya alam ang gagawin kahit anong gawin niya. Hindi rin siya makatulog kahit meron siya may mga gamot siya. And different ages din po. Merong dalaga, merong may asawa, may lola, merong ma'am. Yun, iba't iba. So, hindi lang po dalaga or ano ang inaano ng mental illness. It's all ages. Tapos, dun po sa nabasa ko, most are women. Twice, twice the quantity of men. At saka ang nakakagulat po, ang nag-message sa akin is puro babae. And dun nga din po sa nabasa ko, men tend to hide what they're feeling about mental illness. So, mas vocal po ang women. So, yun. Ano yung binigay kong advice? Disclaimer po, hindi ako expert. So, ang unang-una ko pong sinasabi is to seek professional advice. Yun po, medical attention para ma-sort out kung anong pinagdadaanan nila. Tapos din, yun, honored po ako dahil ginawa nila yung first step sa yun, they talk with me through messages. Humingi sila ng payo. They felt that I could help them. So yun nga po, first step para ma-overcome mo yun is to communicate po. Kasi the more you keep it to yourself, parang nagbi-build up yun into something na hindi maganda. So, kasi yun nga, I think they are denying it. What they should do is accept that they're having problems. So, yun, napakadami. Meron po magpapakamatay. And natakot po ako, syempre. Ako yung huling kausap. Mag-isa lang siya. Sabi ko, hindi. Kaya mo yan. You can do it, sabi ko. And then, yan. Uh, it's, uh, it's so hard when you're not an expert and they're seeking advice. All you have to do is talk with them. Let them feel that they are loved. Yun nga. Yung meron din po nagsabi sa akin, ano ba yung magandang solution para sa ganyan. So, sabi nga po, yung katawan natin napapagod. Pag napapagod tayo, what we do is we rest, tutulog, we don't do anything na nakakapagod. Ganun din po palagay ko yung utak. We have to rest our minds. Don't think about anything else. Basta, parang pahinga mo muna yung utak mo. Huwag mo muna isipin yung mga problema. So, siguro po makakatulong para mabawasan yung depression mo. And then yun, above everything else, all we have to do is pray. Kahit ano po yung pananampalataya natin, kung sino pong sinasamba natin. Talk with Him. Prayer.
sabihin natin yung mga fear natin, yung worries natin, and He will do the rest. So, yun lang po. Salamat sa pakikinig. Hindi po ako expert, pero salamat po ulit. Hanggang sa muli, Calgary Battle Boys po. Peace.